Huwag lang masyadong mag-share sa mga. Yes, maganda. Yes, thank you. Maganda umaga sa inyo lahat. Hindi lang ako masyado matagal ngayong umaga kasi medyo pagod pa rin ako. Kasi just not settled down pa. So, hinayagan niya. Nagpaalam kasi ako paggabi. I pleaded with her na pauwiin ako para makita ko yung mga anak ko. Initially, ayaw niya. Umiyak na naman siya. Hindi mo na ako pinabayaan ko muna siya sandali. And then, inulit ko na yun na naman ulit. But the next time around, binigyan ko siya ng parang in exchange for me, Senator Bongo will stay with her. So sabi ko dalawang sasama sa kanya. Dalawa pa rin sasama sa kanya. Si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. And doon na siya parang medyo nag-isip. And then pumayag na siya na paalisin niya ako. Pero sinabi niya na bumalik daw ako mamayang gabi. Kasi baka daw gabi na naman gawin yung pagbuka sa kanya. So nagmamadali ako. But three questions sa iba-ibang outfits. That's first. And good morning, VP. So, short reaction or brief reaction lang po kasi parang may mga nagre-react po din sa parang kill remark versus President Marcos. Ito, an hour ago, yung National Security Council, sinabi nilang serious threat daw yun. And si Senate President Jesus Padero, deeply concerning daw yung sinabi niyo. What's your response? As I said, medyo pagod ako ngayon. But in the proper time, I can answer everything. So, tsaka nagmamadali din talaga ako. Ma'am, by tomorrow, mag-re-resume yung investigation nila sa House. Mag-attend po ba si Atty. Lopez at kayo, ma'am? Hindi ko alam kay Atty. Lopez kasi hindi ako nakikinig sa discussion niya sa mga doktor niya at sa mga abogado niya. Tsaka darating din yung nanay niya bukas. Ma'am, may plano po ba tayo i-contest yung transfer order sa court? Kung tama din yun. Hindi ko alam yung discussion ni Atty. Lopez tsaka yung mga lawyer niya But subukan ko magtanong sa kanila tapos sasabihin ko sa inyo kung ano yung makukuha ko na information. Anong kailan yung effectivity ng resignation ni Yusek Lopez? Wala naman siya sinabi pa. Kahapon lang naman yun na-discuss at sinabi niya na gusto niya tapusin na niya yung part niya sa hearings niya, ma-discharge na siya doon sa hearings, lahat ng tanong sa kanya tanongin na ma-discharge na siya and makauwi na siya. And yun nga, kasi hindi pa siya makauwi ngayon, nag-decide yung mother niya na pumunta dito sa Manila. Ma'am, to be clarification, until when yung contempt order kay Atty. Lopez? Yan ang hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives about the contempt order. Thank you, question. thank you. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Magpa-drug test tayo lahat. Bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpa-drug test kami lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayong pigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno?
Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. Mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yun. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin, sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech. Yes! Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Mahal na mahal ka namin, VP. Maraming salamat, Vice President. Mabuhay ang Duterte! Mabuhay ang Duterte! 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 Okay, salamat po. At ngayon naman po, ibalik po natin sa isang maisog ng ating bansa ang representante